Simula nga po nang makabalik at makapaglarong muli si Anthony Edwards sa lineup ng Minnesota Timberwolves noong nakaraang araw mula sa pagtatamo nito ng knee injury, marami nga sana sa kanilang mga fans ang natuwa dahil mas magiging handa ito pagdating ng playoffs. Makukuha pa rin naman ito ang kanyang rhythm sa regular season. Subalit may lumabas ng balita ngayon na hindi maganda patungkol sa kanilang star player dahil ibinulgar nga na hindi maayos ang kalagayan ni Anthony Edwards sa kabila ng matagal-tagal nitong pagkawala. Kahit man ilang linggo siyang nagre-recover sa kanyang injury sa tuhod, sinabi rin naman ng Timberwolves na kaparehas nga daw kay Stephen Curry ang iniindang injury ni Edwards ngayon. Ibig sabihin malala rin naman talaga ang injury ni Ant-Man at posibleng mawala siya ng ilang buwan na siyang posibleng makaapekto sa kanilang kampanya sa darating na playoffs ng Western Conference. Sobrang kulang ng lineup ng Timberwolves ngayon dahil bukod sa hindi paglalaro ni Anthony Edwards, out rin naman dito si Jaden McDaniels dahil may iniinda rin naman nga itong injury sa katawan. Samantala, bagamat man balak ng Lakers na padaliin ang recovery process ni Luka Doncic sa kanyang natamong hamstring injury, sa pagpunta niya sa Spain, inaasahan pa ring mawawala ito sa mga natitirang laro sa regular season. Kaya kung gusto nga nilang mapanatili ang momentum, kailangan ng Lakers na mag-step up sa mga laro. Kita rin naman nga last game na sobrang nahihirapan ng team gamit ang kasalukuyang lineup. Bumagsak na rin naman sila sa pang-apat na pwesto ngayon sa Western Conference matapos ang comeback win ng Denver Nuggets laban sa Portland Trail Blazers. Kaya kailangan ng Lakers kumuha ng mga player na pwede nilang makuha ngayong season na maaari nilang magamit sa playoffs. Pero sa kalagayan ng Lakers ngayon, meron na nga silang kumpletong lineup, mahihirapan silang makakuha ng bago. Kung makakuha man sila, hindi rin naman nila ito magagamit sa postseason. Kaya kailangan ng team hintay ng pagbabalik ng kanilang mga players kagaya ni Marcus Smart na malapit na nga nang makabalik at makapaglarong muli sa lineup. Ayon sa pinakahuling inilabas na report, posible nga pong maglaro ito kontra sa Golden State Warriors sa April 10. Kaya siguradong matutulungan nito si LeBron James na mapalakas ang opensa at depensa. Sa kabilang banda, dito naman, nakuha na nga ng San Antonio Spurs ang 60th win ngayong season matapos nilang talunin ng Philadelphia 76ers 115-102 na pinangunahan ni Stephen Cassell na nagtala ng 19 points sa si Dylan Harper na merong 17 points off the bench. Nakapagtala rin naman dito ang kanilang MVP na si Victor Wembanyama ng 17 points kahit man 16 minutes lamang siyang naglaro mula bago siya magtamo ng injury. Maaga nga pong umalis si Wembanyama sa game sa kalagitnaan ng second quarter matapos itong magkaroon ng rib contusion matapos ang kanilang banggaan ni Paul George sa isang fast break. Napilitan itong pumunta sa locker room at hindi na bumalik pa. As of now, mismong si Coach Mitch Johnson ang nagsabi wala pa rin naman silang nalalaman kung gaano kalala ang kalagayan ng kanilang superstar big man. Ang alam lang nila magkakaroon ito ng bruised ribs. Kailangan pa rin naman itong suriin bukas at sa mga susunod na araw kung papayagan nilang makapaglaro sa mga natitirang game ng regular season.